Anong nangyari dito? Bakit? Ano ang pinagkukumpulan? Bakit halos bumaha ng dugo? Anong nangyari sa lugar nyo? Tanong ni Esperanza. Inatake ng mga aswang ang lugar namin. Kinuha nila ang tatay at ate ko. Babalik ako. Kasakiman at kamangmangan ng tao ang magbabalik, sagot ni Das. Sabi nila, ang paghihiganti raw ay parang lason. Lason na hindi para sa pinaghihigantihan, kundi lason na pinapatay rin ang naghihiganti. Pero minsan, sa lalim ng sugat na naidulot sa isang tao, handang lagukin ng tao ang lason na dulot ng paghihiganti, kapalit ng ginhawa sa dusang kinahulugan nito. Magandang araw sa inyo, Miss Esperanza. Kami ng tatay ko ay mga manunugal. Mapapailing o mapapakuman kayo ng noo para mas maintindihan nyo ng malinaw ang ilalahad ko. Kailangan kong banggitin na ako rin ay may dugong aswang. Opo, may dugong aswang, pero hindi aswang. Magulo nga siguro. Pero may dugong aswang na manunugal at pumupuksa ng mga aswang. Ang ibabahagi ko ay nangyari noon pang 1998. Isa lang ito sa mga pangyayari sa napakahabang kwento ng paghihiganti naming mag-ama sa mga aswang. Ako si Das at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng istorya, kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mado naman, tanan nyo na yung paglalaklak ng ikos, napakabaho ng kahit opener, talagang ako na. Bibig kasi malapit sa ilong. Sablay patirda nyo, amoy alak yung umaalingasaw Hindi ako yung umiinom. Kayo saka nakakailang bote na rin kayo mula nang umalis tayo sa bahay. May 3 oras na rin tayong bumabiyahe, 3 oras na rin kayong umiinom, para lang kayong umiinom ng tubig dyan Hay, paano nga? Lubayan mo ako saka hindi ko to tinutubigan, minsan ko to, lumalakas ako dahil dito. Sus, lumalakas kayong makainis. Kung naiinis ka, pwede ka nang bumaba. Mula sa isang bayan sa South Luzon, kulang 3 oras na kaming bumabiyahe pa norte, sakay ng owner-type jeep. Napakalayo ng bayang sasadyain namin, at kumpara sa ibang sasakyan, gaya ng kotse o bus, mas mabagal ang owner. Kaya mas matagal rin ang aming biyahe. Karpintero kami ng tatay ko, at kami yung mga karpinterong tinatawag pa sa malalayong lugar. Masasabi kong mga dekalibreng mga karpentero na kami, kaya kahit mga tagalabas ng bayan namin, kilala na kami, at kung saan-saan na ipinatatawag. Ako ang driver ng maliit naming grupo. Ang tatay ko naman laging nakapwesto lang sa tabi ko. Simon, na regular naming helper, at kasama, sa likuran naman nakapwesto. Ilipat mo nga kasyon yung radyo. Kainay-inay naman yan, sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang ulo nyo kasi ayaw tigilan paglalaklak nyo. Julie Jerkiyaso. Jai Jerky. Gong, kita mo na may pwede ka pang nalalaman dyan. Mali naman pala, ano yan, dear Helen, lovingly your Helen. Yon, Tanda, Helen. Sablay din si Tanda. Ikaw naman, boss, tinalo mo pa ako, ay di ka rin talaga, Ay kayo. Nananahimik ko kayong dalawa sa akin. Wala ka, manahimik ka na lang kasi isa, Tanda, kamo, Nililibang mo ako. Pigilan mo na yan, yung tablado si Tanda. Manukang magmaneho ka na lang. Rian, nagmamaneho nga lang ako, kaso sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa, Matulog ka na dyan, Tanda. Mon, hinan mo yung radyo, si Tanda kasi, pati tuli ako, Walang biyahe na hindi sumakit ang ulo ko, hindi naman sa pagod at haba ng biyahe, kundi dahil sa ingay at kulit ng mga kasama ko. Ako naman laging tahimik lang na nagmamaneho, pero napupuno na talaga ako. Binabara ko na silang pareho, kung hindi asaran, nagsisisihan, at nag-aangatan. Simon, nangangawit na ako sa pagmamaneho, tapos magulo pa ang dalawa. Pero kahit mainay ang mga kasama ko, iba na ang nasasagap ko habang papalapit kami sa pupuntahan namin. Ako na nga lang matutulog, bahala ka dyan, Tanda, paggising mo nasa palayan ka na. Kung ako sa'yo, igapos mo sarili mo bago ka matulog, Mon. Anong oras na ba?
4 oras maga, 5 oras na sa edad mong yan, hindi ka marunong tumingin ng oras. Saan ba to, tanda? Malayo pa ba? Malapit-lapit na, pero higit 2 oras pa yan. Labo. Ikaw nga, tanda-tanda mo na, hindi mo masabi kung nasaan na tayo. Aabutin tayo ng dilim. Sabi na kasing maagang bumili ng mga eskwela at lagari. Lay nasisipa akong, kaya sarado yung hardware sa atin, Kung di mo ba naman kasi pangangas ng leg yung lagari natin, kung inasikaso mo yon kahapon. Manahimik ka na lang. Nagugutom na ako, Magmerienda na muna tayo dyan sa convenience store, ho. Salamat, makapag-siopaw muna tang. Tama. Wala na akong vitamins. Dumaan muna kami sa convenience store para magmerienda, pero bago pumasok, sumisipsip at nakikiramdam muna kami. Malapit-lapit na kami sa lugar na pupuntahan namin, at kanina pa, ako nakakaramdam ng hindi tama sa paligid. Inabisuhan ko na lang din ang mga kasama ko. Pero alam kong alerto din naman sila. Napansin kong iba rin ang tingin sa amin ng ilang tambay sa labas ng tindahan. Ang gwardya, pasimple kaming pinagmamasdan. Maaling asaw. Bilisan natin, meron dito sa labas. Pero lahat ng mga nasa loob, ingat kayo. Ito na naman po tayo, Subukan lang nila. Tara na, miss, pakis na lang lahat, pabarya din, mabilis. Pero kalmado kaming nagsipasok sa tindahan. Nagsibati ang mga staff na nakangiti, pero mapanuri ang mga nangingilag nitong mga mata. Dumampot kami ng kung anong makakain at maiinom, pero yung mga selyado lang, iniwasan namin ang mga hotdog at kahit ang mga siopaw. Paglabas namin, sinalubong kami ng batang nakalahad ang palad. Bulag ang bata, pero mayroon ang talas ng pakiramdam nito. Lumayo ang bata nang titigan ko sa mata. Napansin naman namin ang taong brasang nakahiga sa ilalim ng owner. Tinaboy naman ito ni tatay, ayaw nitong tumayo, pero nagmadali ito ng akmang may bubunutin ako sa bewang ko. Nang makalayo ito, binalikan niya kami ng matalas na sulyap. Nagtama ang mga mata namin kaya kumaripas ito. Sumakay kami at marahan ko pang pinaandar ang sasakyan para makaiwas sa atensyon. Ayos lang yung sasakyan, walang nasira, pati mga gamit kumpleto, hindi naman makungo sa loob. Pero tumagsi sa ita, naging aso yung pool, naging yung pusa sa loob ng tindahan sa storage room. Malapit na tayo, nalat na ang mga impakto. We are entering kadiliman, all hopes and dreams dito. Ulitin mo iyan, di mo lang maintindihan, English kasi. Naging pabaya kami sa oras, lumalayo na kami sa bayan, pero papadilim na rin paunti ng paunti ang mga malalaking tindahan at establisimento, paunti ng paunti rin ang mga tao. Ang mga tunay na tao, tanda. Ba't ka dumampot ng gan kanina? Malayo na, di ba, sabi mo? Ubos na yung vitamins mo. Ika ba naman tanga, puro homemade yung mga alak doon. Ay ko napansin yun, Sayang nga rin yung siopa rin pwede. Sayang nga sana, nakakain ka ng siopa para pwede na kitang patayin. Walaya ka rin talaga, matanda ka, no? Baka pag pwede na, hindi mo ako mapatay, tigan natin. Walang humpay sa asaran ng dalawa, pero sa pagitan ng asaran at ingay, dinig na dinig, amoy na amoy, at ramdam na ramdam ko ang lahat ng nakaamba sa amin sa paligid. Tuloy-tuloy lang ako sa pagmamaneho, pero nakahanda na ang katawan ko para pumalag sa bubulaga sa amin. Akin na, mali na, kutsilyo. At wala naman sigurong nakalimot magdala ng mga agimat sa inyo. Yung akin nasa loob ng brief ko, ito boss. Gonggong. Hindi yan. Ito na sa akin, kita mo ang matandang tunasao pala, pamihiin yung naiabot ko, binabad nyo. Totoo. Maghapon magdamag pa, malasang-malasa na nga sa bawang yun, Tanda, sa manibela ka. Sabi na nga pre. Sige lang. Habang umaandar ang owner, binitawan ko ang manibela at umakyat ako sa bubungan. Si tatay ang nagmaneho. Tumalong ko ako sa ibabaw ng sasakyan, pinapaikot ko ang mga maliliit na kutsilyong binabad sa asin at bawang.
Tumayo na ako ng malapit na sa mapunong bahagi ng kalsada. Mabilis akong nagbato ng mga tail light at headlight ng owner. Bilog na buwan ito ang mga naging tanglaw ko para asintahin sa ibabaw ng umaandar na sasakyan ang maraming nagliliyab na matang nakasunod sa amin mula pagpasok sa mga bayang sakop ng norte. Sa convenience store sumusunod at pumosisyon na ang mga aswang na nag-aanyong hayop at tao. Nagpapanggap lang akong walang nararamdaman pero tinutunton at tintyempuhan lang din sila ng galit ko. Kalmado at walang galos akong pumasok sa sasakyan at bumalik sa manibela. Anip akala mo bahala ng baril yung mga kelo, Ayaw nila tayong tantanan, Tabi, tanda, tinamaan ba? Kailan ako nagmintis? Para ka talagang ninja, Parang shuriken at kun yung pagbato mo sa mga kutsilyo. Ninja ka ba, o ikaw si Blade? Ninja ka dyan at ano ka amo? Anong Blade? Gurang ka kasi, no, yung nasa comics, yung sa Marvel, si Blade, yung vampire hunter, pumapatay ng mga vampira, pero vampira din siya. Kasing lakas siya ng mga vampira, pero wala sa kanya yung mga kahinaan ng mga vampira. Tapos naisip ko ngang parang ikaw yun, si Blade sa comics, ako yung totoong kilabot ng mga aswang sa kabampira, yung mga yon, Aswang yay tinutugis natin, sa kanapak naman niyang Blade na yan. Matatanda kasi kayong dalawa, lalo ka na, tanda. Yung aswang sa kabampira medyo pareho yun sa Pilipinas, aswang, sa ibang bansa, vampira saka. Ikaw din naman, boss, aswang ka rin ba? Pero hindi ka tinatablan ng mga bawang, yung mga ganon? Pwede ka rin na maarawan, di pareho kayo. Malayo, hindi ako superhero, at hindi rin ako corn. Hay naku! Pareho kayong astig, pero teka nga lang, napakatagal ko nang sumasama sa inyo, pero hindi ko pa rin alam ba't ganyan ka, yung bakit ka ba malakas? Paano ka naging aswang? Hindi ako aswang. Ay naku, bata, isara mo na nga lang yan bunganga mo. Blade ka ng Blade, ransino mang buo yung hindot na Blade na yan. Yung amoy mo, parang Blade. Anong amoy? Blade? Labo ng matandang to sa katasan at Superman lang kasi alam mo, Humihiwa kasi sa ilong. Gunggong, manahimik ka na lang kasi. May mayalang titirik na owner sa gitna ng balwarte ng mga aswang. Diyos ko po, sasayad na yung gas natin, Yari tayo niyan, boss. Uy, tanda, humahanap ka ng gas, Maghanap ng gas, kung gasgasin ko ng kamao ang mukha mo. Ni hindi tayo pwede magpagas, hindi ka talaga nag-isip. Delikado nga pala tayo sa mga gas station, siguradong may halo yung mga gas ng mga kumag. May ganyan bang problema yung Blade mo? Wala kasi, nga kwentong pambata lang yon. Ngayon pag tumirik na tayo, ipapain kita. Bininilin ko rin sayong bumili ng gas sa atin ba? Ha, tagil tayo, delikado, pero maghanap tayo ng matutuluyan, mas mabuti yun ay sa nakakalat na tayo sa kalsada. Babalik tayo sa dinaanan natin kanina. Umismid na lang ako sa mga hirit ng mainay na bata. Hindi ako superhero, wala akong gustong iligtas, wala akong pakialam kahit kanino. Ang importante sa akin sa amin ng tatay ko, makaganti sa isang lahi ng mga aswang. Ilang dekada na kaming nang hahasiban gaya female version download mo, boss. Grabe ka naman yata, pati yung magandang kahira tinakot mo. Nagagandahan ka, gusto samahan boss naman. Hindi, ibig kong sabihin, talagang naiparamdam mo yung gusto mong iparating, Hindi nila tayong pwedeng galawin, ganon? Siyempre, malamang na markado na rin ng mga aswang ang grupo natin, lalo si Biso. Tama lang yon, dapat kilala nila ako, pero hindi tayo pwede magpahinga, magpapalipas siguro tayo ng gabi rito. Pero hindi tayo pwedeng matulog kung maaari nga, ilang oras lang tayo rito. Magplano lang tayo kung paano kakargahin yung owner. Tapos umalis na tayo, matulog kayo, ako hindi. Sa kapag talagang napalaban, di samantalahin na rin natin. Pipilitin ko onong mga to, baka makapigil ako. Nakita nyo yung kotse nila doon sa gilid nitong Nanakawan ko na ng gas, sip-sip.
Buga lang yan, paminsan-minsan talaga tinutubuan ka ng utak, ano, ah. May silbi ka pala, kayo lang, ong, ayaw maniwala sa akin, eh. Pero kailangan nga lang din nating tiyempuhan, idlip rin na mga yan, malamang, hintayin natin yan lang ang laban ngayon. Gumana ang paninindak ko. Natameme ang ibang staff. Ang tao sa front desk, na aligaga at halos ayaw lumapit sa akin, inilapag niya lang sa mesa ang susi ng kwarto, imbis na iabot ng direkta sa akin. Sumenyas siya sa isang kasama para ihatid kami sa kwarto namin. Maya't maya kaming kinakatok ng mga staff ng inn kung ano-ano ang inaalok, at kunwari nilang inaayos sa kwarto namin para lang tiyempuhan kami. Dinalahan kami ng kape, tinanggihan namin. Inalo kami ng sopas, tinanggihan namin. Gaya nung dumaan kami sa isang convenience store, iniiwasan naming kumonsumo ng pagkain o inumin na luto nila. Maya't maya rin kaming nakakarinig ng mga kaluskos sa kisame, pero kapag kinabog ko ang kisame, tatahimik ang mga kalos. May pusa ring sumusungaw sa bintana, nagbabaga ang matatalas nitong mata, pero agad ong tatalon pag natitigan ko. Para kaming nagnang mga aswang, pahabaan ng pasensya, at ang unang kumurap at magkamali, talo. Kaming tatlo sa kwarto, walang imik, halos walang gumagalaw, tunog ng kamay ng relo ang nangingibabaw, at 11 oras na, pero sa laban ng hintayan kami ang biglang natalo. Peste, nalinti ka na. Ang dami. Yari na tayo, nagkamalay tayo, napapaligiran tayo. Hoy, bosse. Ba't ka kasi natulog? Hindi ko alam kung paano, pero naidlip kaming tatlo. Malamang may ginawa ang mga aswang doon. Nagising kaming napapalibutan ng mahahabang dila mula sa ilalim ng sahig na kahoy, nabalutan din kami ng mahahabang buhok mula sa kisam. Hawak na nga nila kami, pero sa isang piglas ko, nakalas ang mga nakapulupot na buhok sa amin. Balik ako ng tayo. Agad akong pinuluputan ng mga dila, pero buong lakas akong humatak, nawasak ang sahig na kahoy, at naglitawan ang mga pinagmumulan ng dila. Dahil nahawakan ko ang mga dila nila, inihambalos ko sila pataas, at doon nawasak ang kisam. Nahulog ang aswang na mahaba ang buhok. Mabilis ko silang pinaghahagis sa isang sulot, at bumunot ako ng paborito kong tabak. Singtalas ng hawak kong tabak ang titig ko sa kanila. Umatras ako sa isang sulok kung saan madali akong masusukol. Nanang ko po. Nagsul na naman siya, atras. Saglit lang to, kilala niyo ba ako? Kung hindi, magpapakilala ako. Feeling mo celebrity ka? Ayan na, tara na, gonggong. Nagsisi sa akin ng mga dila, naputol ko rin ito ng sabay-sabay sa isang wasiwas lang. Unti-unting lumabas ng kwarto sina Tatay at Simon, di sila magalaw ng mga aswang dahil sa mga agimat nila. Lusob sa akin ang mga naputulan ng dila, bago nila ako nadakma, nagagaya sa pinong pagkakahiwa, walawang dugo, nahati ang mga katawan nila. Batusay. Ikaw ba yan? Hindi si Das? Son Goku, hindi Das, at tapos na to kung meron pa, lumabas na, tara na. Bilis! Yung mga gamit natin, bata. Pumulupot sa tabak ko ang buhok ng natitirang aswang. Hinata ko siya palapit sa akin at sinalubong ko ng kaliwang bigwas. Nad ang mukha nito bago tuluyang mahulog ang ulo. Nawala ng tao sa in. Pinatulo namin ang gas ng kotseng nakaparada para isalin sa owner. Nakaalis kami ng tahimik at walang dalos. Hay, nakalayo rin. Grabe, boss yung humahaba yung buhok, yung magandang babae, yun yung sa front. Sayang, imo niligawan. Huwag na, uy, maganda nga, impaktita naman. Susunod na lang ako sa idol ko, panap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Sa bagay, kung Paraday naman ang kanta, dapat humanap ka ng may anghit, wala nang talo sa inyo. Non, pwede rin, humanap ka ng maitim ang singit kaya tayo may maalis, Pinagtutulungan niyo akong mag-ama, palibasa, pareho kayong panot. Kung ako pangit, kayo panot, sakto rin pano. Tay ba kayong dalawa, partner, maglakad ka kaya pa-out ang busit niyong kasamang magamay, no?
Kaya nga, bumaba ka na sa haba ng asaran, sisihan, at angilan. Nakarating din kami sa tatrabahuhin namin, at sa higit 8 oras ng biyahe, at pamamaluktot sa maliit na owner, ang naging pangon namin, pa-welcome na mga aswang. Napalaban na agad kami, sinalubong kami ng katiwala ng property. Isang resort pala ang ipapagawa sa amin. Dahil lampas hating gabi na kaming nakarating, ipinagpabukas na namin ang usapan tungkol sa trabaho, pinagapangan namin, inihatid na kami sa magiging barks namin. Pwede na kayong matulog. Wala akong nararamdaman doon sa katiwala pati sa paligid sa ngayon. Sus, yun din sinabi mo kanina, sabi mo kami lang yung matutulog, tapos nakatulog ka rin kaya. Muntik na tayong naibog kanina, kung doon kaya kita patulugin sa owner. Yan ka na naman, ano nga kayang ginawa sa atin ng mga damuhong yon kanina? Talagang nakatulog tayong pare-parehas, pero tama ka nga, mukhang tao, ong katiwala. Ewan ko lang sa mo niyan, payapa ang paligid. Nakatulog na mahimbing sina tatay. Ibinaba ko naman ang mga gamit namin, pati mga nakatago naming armas. Natulog ako nung medyo maliwanag na. Para masigurong ligtas kami, kinabukasan, pagkaalmusal, itinuro na sa amin ng katiwala ang gusto ni ipagawa. Mula sa mga tiles, mga hagdan, bubong, pati sa piping system ng buong resort. Sa pagtitibag pa lang, halos 1 linggo na, kaya halos 3 linggo kami sa lugar na yon. Ang katiwala naman, mailap, matipid sa mga sagot kapag inuusisan namin tungkol sa may-ari ng malaking resort. Malaki-laki palang trabaho, di na lang nila pinagiba yung resort, tapos magtayo ng bago. Napakalaki nga ng gusto nilang baguhin, mga walang magawa sa pera, no? Pero masyadong maingat si kuya, saka halos hindi lumalapit sa atin, no? Ibig sabihin, kilala niya tayo, at kung kilala niya tayo at umiiwas siya, may tinatago rin yan, kulang pa sa halo. Totoo yon, dagdagan mo dito, bukol-bukol ang labas yan, pag mo inayos, kahit abala at lumawit ang dila sa trabaho, unti-unti na akong nakakaramdam ng di pangkaraniwang nagmamasid sa amin. May mga asong ligaw na umaaligid sa gabi. May mga pagaspas ng pakpak. May mga kakaibang tunog ng ibon. At may itinuro si tatay sa isang bahagi ng sahig, sa pavilion ng resort. Ano bunso? Anong lagay natin dito? May nanunubok sa atin, tumatiming, pero hindi sila makalapit. Gan ba, Ako naman may nakita sa tintik kong tiles, kita mo yung markang yan? Parang may bukasan sa parang tinakpan lang, pero parang madali ring buksan. Huwag nating pagpula, makita tayo katiwala, makahalata, balikan natin mamayang gabi pa dito, sige, pasukatin mong maigi. Itinuloy namin ang mga gawain sa resort. Walang ibang maririnig maghapon kundi ang maso, martilyo, barena, pala, at iba pang gamit na tumatama sa semento. Kinagabihan, sinuri namin ang sahig na itinuro ni tatay. Paano, tatabi ba natin? Abay, sementuhin na lang natin ulit nang hindi mahalatang may gumalaw. Tinabtab namin ang sahig na may marka, nang matibag ito, lumitaw ang lagusan. Pababa na, kasya ang isang tao. Binaba ko ito doon. Tumambad sa akin ang napakaraming kalansay ng mga tao. Agad akong umahon sa ilalim ng masuyod ko ang maliit na tapunan ng mga kalansay. Napakaraming kalansay doon, pero ang nakakapagtaka pa, may nakita akong batang tumakbo. Sinasabi ko na nga ba? Pero ano, kamo, may bata? Mga pinatay siguro nila yung mga yon, pero imposibleng yata yung may bata. Pero di kaya multo yon, baka multo nung isa sa mga napatay nila. Umirit ka na naman. Kung mamalasin, mas malamang na aswang din yung bata. Pinagmamalaki na. Takpan na natin onong butas. Agad naming sinimento ang lagusang binuksan namin. Hindi nakahalata ang katiwala na pinakialaman namin ang itinatago nilang lagusan. Mula noon, tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, lumilibot kami sa maliit na napalengke dahil ayaw magsalita ng katiwala. Doon kami nagtanong-tanong kung sino ang may-ari ng lugar. Tikom rin ang bibig ng mga tao, ilag din sila sa amin. Pero sa isang dayong tricycle driver namin, nalaman na ang lugar ay pagmamay-ari ng pamilyang Argos.
baka kaya nila binabago ang itsura ng resort, hindi para pagandahin, kundi para takpan ang mga kababalaghang ginawa nila. Mga Argos? Yan na yung angkan na hinahanap nyo, ba? Pero wala sila dito, ari-arian lang nila to. Ari-arian nga lang nila to, pero tatantanan natin onong lugar na to, baka matyempuhan natin silang pumunta dito, o mapagkuhanan natin yung mga tao dito ng impormasyon tungkol sa kanila. May mga nakumpirma tayo, lalo tayo mag-ingat ng kilos para di tayo abangan sa mga isusunod nating property nila. Pero mukhang kilala na rin naman nila tayo, iniiwasan nga tayo nung katiwala. At saka nung iba pang taga dito, kaunti ang nalalaman nila sa atin, nag-iingat lang sila dahil kakaiba rin ang presensya ni Bonso, saka may mga agimat tayo. Alam nilang may pumupuksa ng aswang, pero hindi nila kilala. Basta, pasilang tayo saka dating gawi. Huwag na lang din sana tayo mapapalaban, hindi tayo lulubayan ng mga umalikit, ito na huli, ibuhos na't nang makapagpahinga na dapat dito. Tigmakin ng tubig kada isang linggo nang di bumitay namin ang paggawa hanggang sa matapos na rin kami, at dahil pulido ang pagkakatahi kami sa katiwala na baka pwedeng kami na ang tawagin kung may iba pang ipapagawa ang pamilyang may-ari ng resort. Ganon ang diskarte namin. Hindi sa pagmamayabang, pero talagang mahusay kaming trumabaho, kaya nerekomenda kami at nagkakadara pa naman daw ng may-ari nitong resort sa Norte pa rin yon, pero ibang bayan naman. Nadali natin sila. Mahina pala yung ngayon, pero natapos na rin sakit sa katawan nun, laging may umaaligid sa atin doon, pero butit hindi tayo napalaban. Iba yung kislap ng mata ng mga aso sa akaibon doon, sakali kasama na tayo sa mga kalansay na nasa ilalim nun. Hihintayin ko na lang ang mangyayari sa kanila. Tignan natin kung sila unti-unting manghina sa mga inihalo natin sa materyales ng resort. Kung iisipin, maliit na bagay yon, pero unti-unti silang manghihina, o baka magkasakit pa nga dahil sa asin, bawag, at cross na nasa mismong loob ng mga bahay nila. Grabe kayo, ang tataba ng utak nyo, no? Kahit napapanot na kayong dalawa, 4 na taon na ako sa inyo, pero humahanga pa rin ako hanggang ngayon, kahit minsan walali kayo sa akin. Hindi mo pa yata naabutan, pero binabalikan namin ang mga bahay ng mga aswang na ginawaan namin. Kapag nababalitaan namin nagkakasakit na sila, ibig sabihin, gumana na yung mga hinalo namin at pag mas mahina na sila, doon kami babalik para tuluyan na sila. Si Tanda talaga, nakasama na ako sa ganun nyo, 3 beses pa lang yata. Pero nga, halos ordinaryong tao na lang sila, na may sakit binabalikan natin sila. Dapat lang sa kanila yan, at susunod na yang pinuno ng mga Argos, ilang taon na sila nagsasabog ng kademonyohan. Napakatagal na rin ang atraso nila sa amin. Di pa kasi sila pinatay ng mga tao nung nasukol na sila nun, ngayon, asik na naman. Ang tatanga rin talaga ng mga tao, Gigil na gigil, easy ka lang, wala, talagang makapangyarihan sa tika, may nagpatakas rin kasi sa kanila noon, pero ayan na, bumalik na ulit sila, makaganti na kayo sa panunugis at pagpuksa ng mga aswang. Hindi lang sa pagkalap ng impormasyon at pagtunton na gagamit ang pagiging karpintero namin dahil kami ang gumagawa. Hinahaluan namin ng pininbawang at asin ang mga pambuhos sa mga sahig, pader, poste, at biga nila, sinundin namin ng mga kahoy na hugis screw ang mga pader at sahig nila, kahit ang mga kisam kung kakayanin. Tinatagtad namin ng asin at bawang ang loob ng mga kisam, kahit ang mga tubo at malalaking water dispenser, kinunam namin ng asin. Sa pagkakarpintero namin, nilalaso namin ang mismong kuta nila. 2 linggo rin kami sa sumunod naming trabaho. Yun nga, ang pinsan ng Argos, na may-ari ng resort na una naming ginawaan. Mahigit 1 buwan kaming dire-diretsong nagtatrabaho, higit 1 buwan din kaming hindi nakauwi sa mga bahay namin. Sanay na kami sa buhay karpintero, saka may hinahanap rin kami, kaya nung oras na para umuwi, sabik na sabik rin kami. Grabe, tuloy-tuloy na naman tayo, pero ayos na rin, suit naman sa kinita, perado tayo. Mga nakaharap natin, buti malakas si blade natin, yung amoy mo lang ang blade. Gusto mo Wolverine na lang, Ayaw mo ng blade, pero ang tindi mo nga, ala ninja ulit yung mga kutsilyo mo,
tapos yung bilis mo sa tabak, para ka lang nagwawasiwas ng tingting, Halos wala nga lang akong makita, puro guhit lang yung nakikita ko, tapos hati-hati na yung mga aswang. Alam mo, pwede ka ring chef, no, galing mong humiwa, Ito na naman. Manahimik ka na nga. Hindi nga, bangis mo nga talaga, yung suntok mo hindi rin makita, para kang kidlat, literal. Ano yung tawag nung isang ng aswang na nakalaban natin, itim na kidlat nga bali. Tapos tinatawag ka ring manag, yun ang pinakagusto ko, si Das ang manag. Pero tinawag ka ring pangil ng araw, astig kahit ko alam kung ano ibig sabihin. Malapit na. Kami sa bayan namin, kaya mas relax na kami, at syempre, balik kami sa ingay at asaran, para sumara ang bibig ni Mon. Biglang preno ako ng owner, sumasya, at halos madakdak sa kambyo. Kumalat din ang mga gamit namin. Igpit mo lahat yan, ha? Ano ka ba? Ba't naman kin? Jot. Muntik mabakas yung mukha ko, di, pasalamat ka, libreng paayos ng mukha, wala kasi sa porma yung mukha mo, kailangan dyan puwersahang ayusin, isa pa, gurang na to, magaya pa, sa kaong, bungal. Bale ng bungal, kissball lips naman, kadiring gurang. Kissball, buti na nga lang dyan ang hahalik dyan, Habang pauwi kami, balik na ng man sa mahaba habang asaran at angilan ang dalawa. Irritable man sa ingay at gulo, hinayaan ko na lang ang dalawa para na rin maiba naman. Puro katahimikan ang nakasalamuhan namin sa halos 2 buwan. Kung hindi katahimikan, mga kakaibang ungol ng kung anong mga hayop. Sa pag-uwi namin, pahinga at paglilibang ang gusto naming sumalubong sa amin, pero ang dinatnan namin, kaguluhan. Malayo pa lang ang owner namin, natanaw na namin ang makapal na umpukan ng mga kalugar ko. Nakahalo din sa hangin ang lansa ng dugo. Habang papalapit kami, palahaw ng iyak na ang naririnig namin. Nang bumaba kami ng owner, doon na tumambad sa amin ang Mayla, babaeng warak ang tiyan. Sa pagkakaalala ko, sila yung mga buntis na nakikita ko sa lugar namin. Lahat ng mga buntis na yon, inagawa ng sanggol, inagawa ng buhay, at gaya nga ng hinala naming 3, tik-tik ang may gawa nito. Sabi ni Kapitan, anong nangyari dito? Bakit? Ano yung pinagkukumpulan? Ha? Bakit halos bumaha ng dugo? Patay ang daming patay, yung mga babae, patay, mga buntis si Ate Tesyon sa Kasimay. Hayop ng mga aswang yan, si Rona pinatay rin, kambay pa naman ang magiging anak noon, kabuanan na rin. Anong kahiupan to? Mga demonyo talaga. Hoy yes, huminahon ka. Alam ko ang iniisip mo, hindi mo kasalanan. Hindi ikaw yon, kumalma ka, bunso. Nakabuelo sila sa atin, yung mga demonyo, kumalma ka. Teka, magpahinga muna tayo doon sa bahay, doon tayo magplano ng gagawin. Huwag kang mag-alala, kalmadong-kalmado ako, tanda. Uy, boss, teka, anong gawin mo? Kalma ka lang. Kakauwi lang natin, umuwi ka na kung gusto mo, kalmado ako. Anong plano mo? May plano ka ba? Sasamahan ka namin, Mong. Tara! Parang puputok ang kalooban ko, parang dinaanan ng salot ang baryo ko, at ang salot na dumaan, ang mga aswang na tinutugis namin. Gusto kong panggigilan ang sarili ko, nagpabaya ako. Akala ko tinutugis ko sila, akala ko takot sila sa ngayon inihilamos nila sa mukha kong mabagal ako, nagpapahabol lang sila, at kaya nila akong ikot-ikot. Tumalikod ako sa kumpulan, at mabilis na lumakad papunta sa owner. Padabog akong naghagis ng isang kutsilyo sa isang puno. Padabog akong sumakay, at kasunod ko na pala sina tatay. Iniharang ko ang owner, at halos mahagip ang mga tao. Huminto ako sa tahimik na parte ng barangay, sa mapunong parte nito. Bumaba ako, at bahagyang lumayo sa owner. Lumalagabog ang dibdib ko, parang sinisilaban ang pakiramdam ko't nagpupuyos. Nilanghap ko ang hangin, at doon ko natunton ang tik-tik, na umaalingasaw pa sa amoy ng dugo at sariwang laman ng tao. Halos di ko na namalayan ang ginagawa ko. Malamang ensukluban na ako ng galit, sabi ni tatay. Naglaho raw ako sa isang kisap mata.
Nakita na lang nila akong napakabilis na tumatakbo sa kabilang kanto. Sinundan ako ni na tatay. Dinatnan nila akong malapit sa ilog, sa likod ng palengke, at may kaharap na tiktik. Nakikipagtitigan daw ako sa tiktik, kalmado. At diretsyo ko raw itong nilapitan. Habang naglalaway ang tiktik, wala pa rin akong matandaan ng mga puntong yon, pero sabi ni tatay naghagis daw ako ng kutsilyo, pero sa isang hakbang, una akong nakarating sa harap ng tiktik, nag-ang tiktik, at nadakma ko to sa leg. Kinata ko raw ang dila nito, at ipinulupot sa braso ko. Ipinasan ko sa mga pader at sahig ang tiktik. Hinata ko pabalik sa akin ang tiktik, at hinarap ko ang mukha nito, naningisay ito sa hirap, pero pabulong ko ang tinanong nang. Wala akong nakuhang sagot, pigtas ko ang isang tadyang nito, parang kuwas ng gitara, napakadali kong pinaghihila ang mga tadyang nito hanggang magsalita ito. Dinukot ko ang gulugod nito. Nang hindi siya sumagot, sa hirap, umamin ito kung sino at nasaan ang amo niya. Ipinulupot ko ang dila nito sa tungtungan ng owner sa likuran, inarot ko ang owner, binalikan ko ang kumpulan ng mga tao, at inikot-ikot ko sila habang kinakaladkad ang tiktik na dinig sa buong barangay ang atungal sa sakit. Ito ang halimaw na ng wasak sa mga pamilya nyo. Pinaganak ang owner para tumama ang tiktik sa isang puno para maputol na ang dila nito. Iniwan ko na siya sa kamay ng mga tao. Dapat kilala nyo ako. Hoy Isibat, alam mo kung nasaan sila boss? Masyado na yata tayong padalos-dalos dyan, sa kakauwi lang natin tapos sumugod na naman tayo. Sinabi ko kaninang, umuwi ka na punso pakabit to ng mga aswang. Malamang. Inaabangan tayo doon magabang sila. Ibibigay ko ang gusto nila. Walang imik akong nagmaneho ng napakatulin. Nang malapit na sa lugar, mabilis akong akyat sa bumunga ng owner, at taranta si tatay na lumipat sa pwesto ko. Habang umaandar ang owner, mabilis kong pinaikot ang sibat sa kakoto, hinagis sa bintana ng isang bodega. Lumundag ako, sumirko sa ere, at winasak ang bubungan. Sa pagbagsak ko, nabulabog ang 3 tiktik. Sa paglusot ko, sa isang wasiwas ng tabak, nahati sa 4 ang 2 tiktik. Nakalilingon lang, harap-harapan kong napiga sa leeg ang isa. Itinalikod ko ang tiktik, at hinatak ang magkabilang kamay nito, habang tinutukan ng kanang paa ang likod niya. Dahil sa lakas ng pagkakabakat ng tiktik ang paa ko, nakarinig ako ng sigaw ng babae sa ikalawang palapag. Nilundag ko at lumusot sa sahig. Sabi ni tatay, gumapang ako palapit sa babae, naglalaway at nakalabas ang mga pangil. Nanlilisik ang mga mata, nang sasakmalin ko ang babae, tumumba ako't nawalan ng malay sa batok, tinamaan ako ng sumpit ni tatay na may pampatulog. Grabe, nakakatakot. Anong nangyari kay boss? Tama na, tapos na, uminom ka na. Anong pangalan mo, tanda? Tara na muna, baka may dumting pa. Si isang, na dinukot ng mga tiktik, nasagip namin at isinama sa bahay. At mula sa 3 araw kong pagkakatulog, mukha niya ang nagisnan ko, babaeng nakapusod, at may maamong mukha ang bumati sa akin. Saglit akong natulala sa mata niya, pero agad kong iniwas ang tingin ko, hindi ko siya inimik. Pipihit sana ako patalikod sa kanya, pero hindi ako makagalaw dahil sa sakit ng mga kalamnan ko. Hindi ka ba makagalaw, Das? Siguro dahil yan sa pinainom sa'yo ni Mang Dado. Ilang araw ka nang natutulog kaya kailangan mo nang kumain. May sabaw na mga kinulong gulay dito, kailangan mo yan. Ayoko, kasi kailangan mo nang kumain, saka para din lumakas ka, si Tandasi. Si Mang Dado nasa, lumabas siya, nanguha pa ng mga halamang gamot sa Pampanga, kahit. Napakasakit, nakiling rin ako patalikod sa babae, ay ko siyang kausapin ni ayoko siyang makita. Wala siyang nagawa kundi ibalik sa kusina ang sinalok niyang sabaw ng gulay. Maya-maya lang narinig ko nang dumating si tatay at Mon. Kamusta, kumain ba? Ikaw, ayos ka lang ba dito? Ayos lang naman po ako, pero si Das po, Isang, pagpasensya mo na si boss topak talaga yun ano pa kaya ngayong may sakit yun Napo, tinalikuran nga lang ako
Si tatay na ang nagdala sa akin ng sabaw, pinilit kong makaupo at makakain. Pinaliwanag rin nila ni Mon ang nangyari, yung pagsugod namin sa mga tiktik, si isang lalo yung pagkawala ko sa sarili. Boss pati ako natakot sa'yo. Muntik mong sakmalin si isang, napigilan lang kita. Yan namang gutom mo sa laman. Ngayon lang natin natuklasan yan, malamang, parang nabuksan yan dahil sa tindi ng galit mo, pero napahupa yan ng gamot na nagawa ko sa ngayon. Pero pinahihina rin ako ng gamot, nanakit din ng katawan ko, lalo yung dib ko. Ano nga, babae niyan, ganda. Si isa ngayon, yung muntik mong sakmalin, pero ayos lang, nasagip natin siya. Inatake ng mga aswang ang baryo nila, sabi ko'y dumito muna siya. Kinabukasan, bumangon na ako, kumunot ang noo ko nang makita ko ang babae. Ayokong nandoon ang babaeng yon, sa gabal lang siya. Nilagpasan ko siya, tuloy-tuloy ako palabas, at habang pababa ako, ng hagdan, nawalan ako ng balanse, nahulog. Ay naku! Sabi na kasi, layo kaya ko to, pakilamera. Problema mo? Tinutulungan ka na nga Hindi ako nanghingi ng tulong. Pero kailangan mo ng tulong, yang pagkalalaki mo, umakyat na sa ulo mo. Saka tumatanaw lang ako ng utang na loob. Wala kang utang na loob sa akin. Nagkataon lang na may aswang down, pero nakawala ako dahil dumating ka. Kayo, kilala kita, sikat ka, mananaga, itim na kidlat, pangil ng araw, malakas ka, pero ang sama pala ng ugali mo, kaya rin siguro muntik mo na akong sakmalin. Mo ako kilala, wala rin akong pakialam Agad akong nilapitan ni isang para itayo, pero hinahawi ko siya, pero dahil nanghihina, wala akong nagawa. Nagulat ako nang nagawa niya akong itayo, na ibalik na rin niya ako sa higaan. Malakas ang katawan niya, mahigpit ang mga bisig, kahit nagkairingan, at tuloy-tuloy kong binabastos ang babae. Pilit, pero pasimple pa rin niya akong inaasikaso. Ilang linggong siya ang iniluto pagtulog ako. Alam kong siya ang naglapag ng tasa ng gamot sa tabi ng higaan ko. Kalaunan, unti-unting nasanay ang katawan ko sa gamot, lumakas ako, pero ramdam kong di pa gaya ng dati. Nag-ehersisyo ako at nagsanay ulit sa tabak, sibat, at mga kutsilyo. Alam kong tinatanaw ako ni isang, pero hindi na lang kami nag-imikan. Kailan ka pala uwi sa inyo? Aalis din ako, pero hahanap muna ako ng matutuluyan. Anong nangyari sa lugar nyo? Inatake ng mga aswang ang lugar namin, kinuha nila yung tatay at ate ko. Ikaw, ba't ka ganyan? Ano, ba't ka sumpungin, hindi biro lang, Ano nga ba ang kwento mo? Ba't kayo? Nanunugis ng aswang. Yung buwan, ang ganda, parang mata mo, Ha? Bigla kong tinanong si isang tungkol sa pag-alis niya, di namin namalayan, ang tipid na usapan, naging mahabang kwentuhan. Naiddetalye niya ang paglusob ng mga aswang sa kanilang baryo, ang isa-isang pagkawala ng mga lalakihan, at ang pag-atake sa mga buntis. Ang sinimulan kong tanong tungkol sa kanya, naging usapang tungkol sa akin, di ko na siya sinagot. Pareho na lang kaming tuminala sa buwan. Pero ang sumunod na lumabas sa bibig ko, pareho naming hindi inasahan. Gusto kong tinititigan ng buwan, ang lahat ng anyo at hugis nito. Kung payapa ang kalooban ko pag nakatulala dito, kahit ang galit ko, inaantok pag nakatanaw ako sa buwan, ewan kung paano, pero parang nakikita ko ang buwan sa mukha at mata ng babae, pero kahit may nasabi ako, wala akong idedetalye. Itatago ko para hindi umatras ang galit ko, para walang makasagabal sa pagpaghihiganti ko. Mula ng gabing yon, sinubukan kong umiwas kay isang. Di ko siya tinitingnan o iniimik, pero nakamasid sa kanya ang pakiramdam ko, para bang isa na siya sa pinoprotektahan ko. May bibilhin ka, isasabay ko na, lalabas ako, sige, pero baka sarado na rin daon kasi 10 oras na, Huwag ka nang lumabas pag gabi ha. Sabi ko huwag ka nang lumalabas pag gabi na, kung may kailangan ka, tawagin mo na lang ako, ha. Ang labo naman, Bakit ka nakatingin? Di ko sinadyang mapalingon kay isang habang sinasabi ko yon, doon nagtama ang mga mata namin, nakangiti ang mga mata namin sa isa't isa. Ilang segundo rin yon, pero naputol, yumanig ang bubungan, kasunod ng kalabog at pagyanig ng bubong.
Kitang-kita kong binalot ng mahabang buhok si Isang, kasabay nun ang pagsigaw ni Monong sa kwarto, narinig ko rin ang kalabog sa kusina, at ang paghiyaw ni tatay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nataranta ako. May kukuna na rin na humag sa bato ko, bago ako napulutan ng mahabang dila, lahat yun sabay-sabay nangyari. Habang napupulutan ng dila, kitang-kita kong hinatak ng buhok palabas ng bintana si Isang. Isang! Das, tulungan mo ako. Yun ang unang beses na tinawag ko sa pangalan si Isang. Siyong naman, humagis papunta sa akin. Isang sakit pa ng kuko sa tagiliran ang huli kong naramdaman, bago biglang tumahimik ang paligid. 7 segundo lang nangyari ang lahat ng yon. Ginapang ko ang kusina, tumambad sa akin ang wasak na pader at wasak na kamiseta ni tatay. Kamiseta lang, wala si tatay. Napalupas na lang ako sa nangyari. Sa harapan ko pa muling nadukot ng mga aswang si Isang, pati ang tatay ko, natangay din nila. Naghahalo ang takot at galit ko sa sarili. Nangangamba akong baka si tatay naman ang mawala. Nagingit-ngit ako dahil nagpabaya ulit ako. Boss, si Mang Dado, tanda, ika, ka nakapalag. Wala kang silbi, inutil ka. Boss, kalma ka lang, pero... paano yan ngayon lang nagkaganito, pati si Isang, mga hayop talaga, tiempuhan nilang mahinang-mahina ako. Humanda kayo, pupulbusin ko na kayong lahat. Mon, maghanda ka na. O sige, boss, pero kalma ka lang ha, baka mawala ka ulit sa kontrol, lalo nating maliligtas sila, tanda. Pag sumabog ka na naman, gusto kong mag-iyakan. Naig sa akin ang kumilos, kahit binabagyo ang diwa ko. Kinasa namin ni Mon ang lahat ng panlaban namin sa mga aswang, maraming asin at bawang, mga kutsilyo at sibat, buntot page, ang tabak ko, at pati agimat ni tatay, ipinasuot ko na kay Mon dahil wala nang kasigurado ang mangyayari. Gamit ang buhok ng aswang at ang damit ni tatay at isang tinaw namin ang kinaroroonan nila, balik tayo sa bandang norte, baluarte na naman ang mga impakto, iginaganti na nila ang mga kalahi nilang nadali natin, mga Argos. Kakatayin nila tayo sa teritoryo nila. Mon, sasama ka pa ba? Nakakatog man, sasama ako, hindi ko kayo iwan. Nanghihina at windang pa rin ako, pero lumarga na agad kami. Iba ang pakiramdam ko sa bilog na buwan. Para bang hindi siya tanglaw, paraong mata ng panganib na nakaabang sa amin. Mag-aalas 3 oras na, makapasok kami sa norte. Lalo kong hinarurot ang owner. Maraming nakaabang na aswang, pero iniwasan lang namin sila. Kung talagang nakaharang o nakahabol, hinahagisan ko sila ng kutsilyo at sibat o nagsasaboy si Monong ng bawang at asin. Bukod sa kargado ng bawang at asin ng owner, may nakabaliktad na walis din sa loob nito, para talagang hindi kami masalisihan. Hindi ako mapakali kahit kasama ko si Mon. Ngayon lang ako lumakad nang wala ang tatay ko sa tabi ko. Narating namin ang mismong lugar ng mga Argos. Mansyon. Ito na, nasa gitna ng malawak na plantasyon ng pinya. Lalo akong humarurot at nambundol ng mga aswang. Tuloy rin ang saboy namin ng asin, bawang, at mga kutsilyo at sibat. Umiikot kami sa paligid ng mansyon, habang nagpaplano kung paano makakapasok. Malaang makapasok, boss, nagim ng bisita, pero ayaw papasukin, mga duwag. Alam ko na, kaya mo pa naman sigurong tumalo ng mataas, pasukin mo sa tuktok, ikutan ko na lang onong manson habang hinihintay kayo. May utak ka pa. Pala, pagbilog ang buwan. Ikaw naman, mahina pagbilog ang buwan, ingat ka, boss. Ako na bahala dito. Hintayin ko kayo dito. Hindi ko inintindi ang birong yon. Umakyat ulit ako sa bubungan ng owner. Ewan ko, pero parang pinahihina nga ako ng bilog na buwan. Nakatalon ako papasok sa bintana sa taas ng mansyon. Kahit nang hihina, nakaabang na sa akin doon ang napakarami ring aswang. Ang iba saan yung aso, pero agad akong nakabunot at nagpapaikot na ng tabak, kaya bahagya silang umatras. Inunahan ko na sila, pinagtiko ng tabak ang nagkumpulan mga aswang. Habang nagpapaikot rin ako ng buntot page, sa bawat palapag iba't ibang uri ng aswang ang pinagpipilian ng tatay ko, dahil sa inyo hindi namin kayang magmahal ng tatay ko.
Dahil sa inyo, ngayon, kinuha niyo pa siya, nasan siya? Nasaan? Walang pinalampas ang talim ng taba at galit ko, lahat ng gumagalaw at humihinga, hinagip rin ng buntot page. Sinusuyod ko ang bawat silid sa bawat palapag, nagsusunog ako ng gulong, nagsasaboy ng bawang at asin para masigurong walang makakaligtas, hanggang nakaabot ako sa ilalim ng mansyon, naging balak ko sa tumambad sa akin ang malawak na bu. Pinalamutya ng mga pinatuyong puso ng mga tao, mga inunan ng sanggol at mga boteng fetus ang laman. Sa entablado ng bulwagan, may mga sumasayaw bilang pagsamba sa higanteng rebultong nakakapangilabot ang itsura. Tao ang hubog ng katawan at mukha ng rebulto, pero itim na itim ito at may pakpak. Sa paa ng rebulto, may higanteng kawa na nakasalang sapoy. Kumusta? Isang malambing na boses ang bumati sa akin mula sa gilid ng rebulto. Nagpakita ang sopistikadang babaeng nasa edad 50 anyos, kalmado ang magandang mukha nito, hanggang leeg ang buhok, maaaninag sa malalim na mata ang kalupitan. Sino ka? Ilabas mo yung babae at ang tatay ko. Hindi mo ako kilala. Bueno, ang matapang na babae, nakatakas ang matanda, malapit ng mamatay, at ang manag, itim na kidlat, pangil ng araw, ilang beses kong naisahan at salain mo sa lahat ng hindi tumatalabyay. Gamot pa ng albularyo ang ininda mo ngayon. Dapat kilala mo ako, regalo ko ang pagdurusa mo, akin ang galit at paghihiganti mo. Demonyo, ikaw iyon. Matapos magsalita ng babae, naramdaman kong may bumaon sa likuran ko, lalo akong nanghina at halos mawalan ng malay. Nasa harap ko na ang hinahanap namin ng tatay ko, pero abot sa dila ang panlalambot ko. Kalmadong nagsalita ulit ang babae, habang binubunot nito ang sibat na nakabaon sa likuran ko, ramdam ko ang pagtapon ng dugo ko. Pinulot niya ako, iginapos sa haliging nakaharap sa sinasamba nilang rebulto. Sa kanang kamay nito, sumisinghot siya ng itim na pulbos na nasa kopa. Sa kaliwang kamay niya, isang basong puno ng umuusok na dahong lalong nagpapahina sa akin. Boss, pasensya na. Hayop ka. Mon, ikaw ang tumira sa akin, siya si Apo, kanya ang kapangyarihan at ilkinapapalooban, at sa pagsamba nyo, kaya humaling sa inyo ang mga tao, kaya hindi kayo mawala-wala sa pwesto. Si Mon ang sumibat sa likuran ko. Tumayo naman ang babae sa harap ko't nilingon ang rebulto. Dinagukan ako ni Mon. Narinig ko naman si tatay na inilalabas sa isang kwarto ng bulwagan. Si Rin ang humila at nagpaupo sa tatay ko, pinigan naman ng babae ang batok ng tatay. Siniko niya ito sa batok para lalong manghina sa kanya kami kinausap. Yuko, magbigay galang kay Apo. Mon, hayop ka bunso, katahimikan sa harap ni Apo, punso. Ito na siya yon, yan ang sumakmal sa ina mo. At yang rebultong yan, yan ang Diyos ng mga aswang ng lahi nila. Dekada 70, napakaraming nawala, hanggang ngayon iniaalay nila sa Diyos nila bilang pagsamba para daw bigyan pa sila ng kapangyarihan, para makontrol pa nila ang mga tao. Tahimik pero tama ang matanda, pera kontrol sa lipunan. Si Po, biyaya niya ang lahat, at bilang pasasalamat sa kanya, at para sa patuloy na pagpapala niya, mga buhay na mga basura ang iniaalay namin sa kanya noong dekada 70 na mayagpag ang lahi namin, pero napakaraming nainggit. Kaya sila ang naging mga alay, pero nagkulang kami kay Apo, kaya nagtagumpay ang mga kalaban namin na paalisin kami sa tuktok. Pero dahil mahabagin si Apo, nagpadala siya ng mga taong sumalbag kami. Masukol ngayon kailangan naming bumawi kay Apo para maibalik sa amin ang biyaya, at ikaw, tutal ay kadugo ka namin, ba't hindi ka nalang sumama sa amin, sama-sama tayo sa pagpapala ni Apo. Boss, sumama na lang kayo sa amin, gamitin mo yung utak mo talaga, Mon, di gumamit ka na pala ng utak, sa lagay na yan, ikaw binaboy mo ang nanay ko, ang buhay ko, tapos sasama ako sa'yo. Ulo! Dapat ka magpasalamat, nagkasilbi kay Apo ang walang kwentang buhay ng ina mo. Magpasalamat ka na biyayaan ka rin ng kapangyarihan ni Apo. Tignan mo sila, mga naniniwala, kahit wala silang nakikita, nararamdaman, at napapala, mga mangmang, pero nagkakasal ang mga buhay nila. Pero kung katulad ka sa mga sumasalungat kay Apo, sasapitin mo rin ang kapalaran nila. Kapag namula ang buwan sa katapusan, kayo ang iaalay kay Apo.
Pero ikaw ang magiging pinaka-espesyal na alay, ang naiba mong dugo, lalong magpapatingkad sa kapangyarihan ni Apo. Tama na kayo, talagang binobobo nyo ang mga tao para kayo lagi ang nasa itaas. Lahat yan para sa kapangyarihan, mga walang kabusugan. Hindi to ganon kadali, may mangyayari pa dito, boss. Wala tayong mapapala sa paglaban, tanda, dito na tayo sa kung saan tayo ligtas. Maya-maya, nawasak ang isang parte ng itaas ng bulwagan. Mula sa itaas bumuhos ang napakaraming asin at bawang. Nahilat na paso ang mga sumasamba, kasama ang baba, nagsaaswang silang lahat. Lumaki ang pinuno at nangitim ang kalahating mukha, sumukat to ng itim na laway at humaba ang buhok. Mga kukot, pangil. Inulan naman ng mga palaso ang mga aswang. Lumundag si isang sa nasirang itaas ng bulwagan. Kinalagan niya kami at nagsaboy pa ng asin at bawang. Simong naman, tumakbo nagtago sa kung saan. Hinagi sa akin ni isang ang nahulog kong taba. Bahagyang naghilom ang mga sugat ko, kaya nakapalag na ako. Bumagal ako, pero sapat yun para mapulbos ang mga aswang sa daraanan. Palabas, minaneho ni tatay ang owner, palabas ng compound. Binuntutan kami ng mga natitirang aswang, kasama ang pinuno. Hinanghina na ako. Isang, bakit, ano ba talag nangyari? Manug ako, dapat papatayin rin kita, set up lay kaya ako nagpahuli, dapat magpatayan muna kayo, kaso, basta, mamaya na yan. Pambihira ka, pero syo. Bak mamatay na. Isang, lalog ang puso niya, tigan mabulabog ang gong aswangan, basta ano. Hindi pala kayo sigurado, eh. Bahala na nga, papikit na ako, pero naramdaman kong may ibinubuhos sa bibig ko. Maya-maya, humabog ng matindi ang dibdib ko. Nilaban ang loob ng katawan ko. Tumalas ulit lahat ng pandama ko, dumila, takot, iba na ang kulay ng paningin ko, pula ang buong paligid. Habang umaandar ang owner, tumalon ako palabas. Sinalubong ko ng suntok sa ere ang isang aswang. Hinagip naman ako ng kuko ng pinuno at lumagpak ako sa lupa. Pero nakatayo ako agad. Manag, buburahin ka namin gaya ng iba. Tigan natin, lahi mo ang buburahin ko ngayon na. Tayo, kante, ipaslo lahat ng galit mo sa kanya, bunso. Mang Dado, napakaraming kalaban, may mga papalapit din yata sa atin, kayang-kaya niya yan, ikaw naman, maging alerto ka lang. Pinagtatagpo ko ng pakpak ang mga lumilipad, nagsisiguro naman ang mga ulo ng mga sumusugod sa ibaba. Dalawa na lang ang natitira, ang pinuno at may kasama siyang matandang aswang. May dinasalang matanda at tinubuan ng pakpak ang pinuno. Lumipad siyang pasugod sa owner, tumagos siya sa windshield, pero sinalubong ng palaso ni isang, nakalmot si isang, pero nasabuyan din niya ito ng asin mula sa likod. Inundayan ko siya ng saksak. Naal ko palabas ang aswang palayo. Kintatay, nagpambuno kami sa lupa. Gumulong-gulong kami sa palayan. Masasaksak ko ulit ang aswang, pero nakalmot ako ng matanda kaya nabitawan ko ito. Lumipad pabalik ng mansyon ang dalawang aswang. Agad akong sumakay sa owner. Balik din kami sa mansyon sakay ng owner, pero dahil patay na lahat ng alagad ng aswang, madali na kaming nakapasok sa harap, pero isang matinis na anyil ng babae ang narinig kong lumalabas sa isang kwarto. Nenet! Nenet! Ikaw ba yan? Ano? Nay! Nanay! Ah, lagot na yan, yung nanay mo, eh. Hindi na siya tao. Tingnan mo, amaranhig na yan, kahit namatay si nanay pagkapanganak sa akin. Nakita ko sa mga litrato ang mukha niya, kaya nakikilala ko siya. Si nanay, ang nasa harap namin, si nanay, pero naagnas at hiwa-hiwalay ang dila. Aswang na si nanay, aswang na wala sa sarili, aswang na kahit kami ni tatay hindi na niya kilala. Mandagplaban sa nanay niya, amaranhig simulan na, napakasama nyo, wala kayong kasing sama. Nay! Anong gagawin ko? Patay kami, ang nanay ni Das, naging amaranhig, at gagamitin nila to sa amin, tingnan niya natin ang galing mo, itim na kidlat, sobra-sobra ng ginawa nyo sa amin doon, umakyat tayo sa agdan.
Hindi kayo umakyat ng mga amaranhig mula sa ilalim ng mansyon ang nangungutang mga boses ng dalawang aswang, at dahil nanay ko ang iniharap nilang amaranhig, nalito ako kung ano ang gagawin, sumugod ang amaranhig, mabagal to, kaya nakaiwas ako. Puro iwas lang sa damba at kalmot ang ginagawa ko, nagspanik. Kami sa isang hagdan sa mansyon, dahil bangkay na naging halimaw ang amaranhig, matigas ang katawan nito at hindi makakaakyat. Ano to? Ba naisalin sa'yo yung pagiging aswang, kaya ka nga lumakas, Bakit nagiging amaranhig yung nanay mo? Nagiging amaranhig lang ang aswang di niya naipasa ang pagkaaswang niya, iba ang kaso ni De. Habang pinapanganak ng asawa ko si Das, sinakmal to ng aswang, kaya bago pa lang naging aswang ang asawa ko. Si Das naman nahawaan ng pagkaaswang, nagkaroon ng dugong aswang, pero hindi naging ganap ang pagkakasalin sa kanya. Kaya kung tutuusin, namatay ang asawa kong hindi talaga naipasa ang pagkaasiwa, ang nasa kanya lahat ng abilidad ng aswang, pero hindi nito nakuha ang pagpapalit anyo at mga kahinaan nito. Ang gulo, pero nakuha ko na kahit paano, pero paano ngayon yung asawa nyo? Hindi ba utang na loob mo kay Apo ang kakayahan mo ngayon, at kung iisipin mo, anak rin pala kita dahil ako ang kumagat sa ina mo, kaya umanib ka na sa amin at sumamba rin kay Apo. Pag umanib ka sa amin, tatanggalin namin ang pagkamarangal mo. Peste, napakatotoo, bunso, kumalma ka lang, hindi lang yun ang paraan, nililito na lang nila tayo. Bsit! Anong gagawin natin? Hindi pwede. Biglang sumulpot sa isang bintana ang malaking aswang na lumilipad, mabilis nitong winasak ang sahig, at nahulog kami, lumapag din ang aswang, humiyaw ito, at lalong humaba naman ang buhok, sumulpot naman sa likod ang matandang aswang. Nakalmot ng aswang si tatay at bumagsak ito. Di ko na masabayan ang bilis ng pinuno, umaangil at gumigiwang lang ang amaranhig. Wala ito sa sarili. Sabay namang umatake ang dalawang aswang. Pinuluputan ako ng buhok, pinuluputan ng dila si isang, hinahatak ng aswang si isang. Ako naman ang pinaghanap sa paanan ng pinuno, papalapit sa akin ang amaranhig, hindi ako makagalaw. Nalka na talaga kami, bitawan mo ako, baboy ka na itanda. Isang. Ano ba naman ang mananagal ng talim kailangan nyo? Kundi mga tau-tauhan, mga laruan. Kundi panangga, mga pagkain. Kundi naman mga alay. Hindi masama ang alok sa inyo, pero pinili nyong mamatay. Magdusa kayo ngayon. Teka. Dahil balimbing ako, labuin nyo to. Habang tinatapakan ako sa likod ng aswang, naglalaway ng nakayuko sa akin ang amaranhig. Pero sumulpot si Monong, at biglang generador ng bawang ang dalawang aswang. Lumuwag ang pagkakahawak nila sa amin ni isang. Nakahulagpos siya, at ginilitan ang leeg ng matandang aswang. Tumarak din sa matanda ang sibat ni tatay. Bastos kung ka ba naman manak dila pa yung ginamit mo sa akin, ha, damuho ka. Gurang ka na umarya ka pa, pundido na pero humihirit pa. Manigas ka. Anong manigas, ha? Maliyata, balimbing ka. Pag nahawakan kita, pahihirapan kita, ganun talaga, para may twist na kwento, dapat may balimbing. Tumama ulit sa matandang aswang ang bawang ni Monong sa ulo naman, sunod na tumama ang sibat ni tatay. Kutsilyo ni isang sa puso, ang tuluyang nagpabagsak sa matandang aswang. Agad namang dinampot ni isang ang pana, at sindihan ang ibinalangkas ang apoy sa buhok ng aswang. Pinasa ulit ni isang ang tabako. Si tatay naman sinibat na sa ulo ang nanay ko. Sumabog ang dugo at utak ng nanay. Tumulo ang luha ng tatay. Bigla naman akong nakalmot ng amaranhig at nasundan ng kalmot ng pining aswang. Hoy Das, tumayo ka. Huwag kang bibigay. Konti na lang Teka, kalat na yung apoy, bilisan natin. Patawad pero kailangan ko nang gawin. Magpahinga ka na, Nay. Bisit. Puso ng aswang ang sunod kong sinaksak, nangisay ito at lumiit ang katawan, pero nakalmot pa ako sa leeg, inundayan ko ulit ito sa puso, na sinundan ng palaso ni isang, sano lumiyab na ang aswang. Lumipad to at tumagos sa mga palapag ng mansyon, sa balkonahe ito nakarating.
Inabutan ulit ito ng palaso ni Isang, napugot naman ang ulo nito ng madaanan ng hinagis kong tabak. Nakalabas kami ng mansyon. Lumayo kami't pinanood ang paglamon ng apoy dito, habang humihiyaw pa ang ulo ng pinunong aswang. Babalik ako, kasakiman at kamangmangan ng tao ang magpapabalik sa amin. Ang tunay na kapangyarihan, kapangyarihang hindi natatapos, wagas ang kapangyarihan ng apo. Nakaabang lang ako, nakakatakot, pero tapos na siguro. Tapos na nga ba? Tapos na to sa ngayon, at ngayon dapat kilala na nila ako. Sumiklab ang aswang at tuluyang paguho ng apoy ang mansyon, kasama si nanay. Hindi na namin nalaman kung ano ang nangyari sa rebultong sinasamba nila. May natanaw pa kaming malaking ibon na lumipad palayo sa mansyong nilamon ng apoy, sabay-sabay naman naming nilingon si Mon nang magsalita ito. Tapos na, aalis na tayo, oh. Bakit? Tama naman na, tapos na ang laban, kaya aalis na tayo. Ano tayo, ha? Aalis din. Dinagukan mo nga pala ako kanina, oh, tama. Oh, dito ka lang. Nagsakay kami sa owner at umabante ako. Iniwan ko si Monong, mabagal ang andar ng sasakyan para makahabol. Si Monong nagsisisigaw. Si Monong sa kalsada. Matagal ko siyang pinahabol pero hinintuan ko rin. Grabe ka, boss. Ang sama nyo. Paano ko? Aswang pala doon. Aba. Hoy, isang tabi ako dyan, ah. Hay, wala akong marinig doon ka sa gulong, sinabi ko bang pwede kang sumakay? Boss naman tanda kasi. Oh, sige na, kiti ko na kayong ipahamak. Sinibat pa kita, boss, sorry. Natakot na naman ako. Pero sorry kasi hindi naman ako malakas, di tulad ni boss. Pero si Isang din naman, sorry din, ang totoo niyan, gusto rin kitang patayin, kas. Kasi nga aswang ka, tinapakan ko nga yung gamot mo kontra uhaw, kaya ka lalong nanghina kaya rin lumitaw yung kahinaan mo sa buwan. Sorry, Mang Dado. Aalis na lang ako, Ako rin. Sakali talagang ako mapatawad, aalis na rin ako. Nanggigilid ang luha ni Monong, sinipat. Ko naman sa side mirror si Isang na napayuko, bumaba si Isang sa bitbit ang mga gamit niya, sabay naglakad palayo ang dalawa. Inabante ko ang sasakyan at nilagpasan sila, pero hininto ko to sa gilid at tinanaw sila sa side mirror. Si tatay naman bumaba. Yung mga kutsilyo ba ito, nasa akin nga pala. Bakit? Ba't ba kayo naglalakad, Malayo pa yung bahay, lalakarin nyo lang, Baka may masalubong pa kayong aswang niyan, Napakabit, bogguran ka. Oh, sakay sa likod. Sumakay si tatay at sinenyasan niya si Isang na pumwesto sa harap. Binuksan ko ang stereo at saktong Riders on the Storm ng The Doors ang tumutugtog, sumabay na rin ang ulan sa pagbagtas namin sa highway, sa tabi ng mga palayan at taniman ng pinya. Hoy, tanda, umusad ka nga sa kakao na naman ba yan, lumalaklak ka na naman ng gin. Ang baho, Aba. Bumaba ka kung ayaw mo ng amoy, sa kaong, vitamins ko ang nagligtas sa atin. Ikaw nga ay amoy blade pero pinagtitiisan ko. Hay, masasanay ka rin dyan, natiis mo yan. Mas kaya ko nang tiisin ngayon, ikaw na yung nandyan, Hoy, kayong dalawa, ayos kayo dyan, Ang sikip namin dito sa likod. Pwede kang bumaba. Umpisa na naman ang ingay ng dalawa, buntong hininga na lang ako gaya ng dati, si Isang naman nahuhuli kong pasimple akong sinusulyapan. Napapangiti naman ako tuwing magtatama ang mga tingin namin. May mga galos man ay nakauwi kaming ligtas sa bahay. Ilang linggo rin kaming nagpahinga. Ilang linggong naging tahimik at normal ang lahat. Ngumiti rin sa wakas. Ang ganda kasi ng buwan kahit pinapahina ka na ng buwan. Napakalakas mo rin. Bakit kaya ikaw lang ba ang magaling na manug, sa kadsi lang naman ako mahina, Oh, nangiti ka na naman. Magkikita pa ba tayo? Ikaw pinaalis mo nga ako, Sinabi ko ba? Pero pasensya na talaga, munti kayo mapahamak ni Mang Dado.
Akalain mo yon, matutoto ako hindi ng aswang, kundi ng isa pang manunuga naman kita. Ako rin. Nung una, wala akong pakialam sa iba, baka gante yun lang ang mahalaga nung una, ngayon. Hay, ganyan ka talaga ano? May time limit yung pagsasalita mo, pero kilala na kita kasi dapat kilala kita kung gusto kitang makasama, yung buwan ang ganda, parang mga mata ko. Mas maganda yung mga mata mo. Tipid. Pero makinang, nangiti ulit ang naitugon ko sa kanya. Pansamantala, may mga magkabukod kaming lakad ni Isang, pero sa pag-uusap namin sa ilalim ng buwan, may mga naging klaro sa pagitan namin, isang manipis na halik sa pisngi ang tumok sa usapan ng gabing yon. Tumok sa usapan, pero tanda yun ng pangako ko na magkikita ulit kami balang araw. Bumalik si Isang sa baryo nila, hinanapan ko naman ng lunas ang gutom ko sa laman, habang nanunugis pa rin ang aswang, na taon na mula nang mangyari ang kwentong yon. Higit 5 dekada na akong nanunugis ng mga aswang, pero ngayon, dahil sila na ulit ang isa sa pinakamaimpluwensya dito sa atin, nagmamasid muna ako. Pero ang pananahimik ko, hindi senyales ng pagbitiw sa paghihiganti ko. Mula sa di kalayuan, nakatutok sa kanila ang galit ko, anumang oras, handa ko itong ibaon sa mga puso nila. Isa akong manunugal, tawagin mang mananagna, kidlat, o pangil ng araw, kalahating aswang, tao pa rin ako, isang anak na ipinaghiganti ang pagluluksa at pangungulila, pero ngayon, isa na ring asawa at ama. Kaya mas may puso na ang lakas na biyaya sa akin. Dito ko na tinatapos ang kwento ko sa inyo, ilan lang ang maniniwala sa kwentong ito, pero sana namulat ang inyong mga tagapakinig sa kwento ko, Miss Esperanza. Muli, maraming salamat at pagpalain pa ng matagal ang inyong programa.